Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Not all who call on his holy name will find their way, will feel no shame. Only those who follow the truth within, obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Well, magandang gabi sa ating lahat. Shout out kay Mayoy Pahanila. Pahanila ba yun? Ayun, magandang gabi sa'yo. Pastor Akin. Magandang gabi. Derek. So, ngayon pong gabi ay magpapatuloy po natin, Pastor, yung naudot nating tinatalakay about kay Rodney Howard. Siya po ay yung tinatalakay natin nung nakaraan kung saan nagkaroon po tayo ng technical difficulties na po, Pastor, sa ating podcast. Hindi na gumana yung ating dating app.
So ngayon ay nasa Zoom na tayo, no? Kaya wala nang tatak yung ating screen Opo. nung StreamYard. So Zoom naman ang ating gagamitin. Okay, ano yung ating naiwanan? So yun po, is patungkol po kay Rodney Howard Brown. Siya po yung Holy Spirit bartender. Hmm. Ano po ang patungkol dito? Sino po si Rodney Howard Brown? Ano po yung kanyang belief system na pinangahawakan? Paano po siya naging tanyag? Nagkaroon ng maraming followers. Ano po yung church niya po, Pastor? Actually, dun sa Christian Research Journal ay may mga nag-research, no, tungkol kay Rodney Howard Brown at complete sila, no, replete with yung mga annotations kung saan galing yung kanilang mga research. Mhm. At karaniwan yung kanilang mga sinasabi tungkol sa mga ah, kanilang mga findings sa buhay ni Rodney Howard Brown ay sa kanyang aklat mismo, no? Opo. Marami kasing sinulat ng mga aklat si Rodney Howard Brown. Mhm. At isa na dyan ay yung tinatawag dyan na fresh oil from heaven. O, fresh oil from heaven, tapos flowing in the Holy Ghost. Mayroon pa siya na manifesting the Holy Ghost. So lahat ng ito ay tungkol sa Holy Ghost. Kasi ang kanyang tinutukoy sa Holy Ghost ay ang Holy Spirit. At ang kanyang tawag sa kanyang sarili ay the Holy Ghost bartender. Mhm. Kasi siya yung lumalasing, no, sa mga tao sa pamamagitan ng Holy Spirit ay dumadaloy daw sa kanya yung manifestasyon na pagka kanyang Oo. hinipo, tinouch niya ay nalalasing ang tao at nawawala sa sarili, no, naglulupasay, nangingisay, at higit sa lahat ay tumatawa ng walang humpay. Ang tawag niya doon ay holy laughter. Holy laughter. Siya ang father ng holy laughter. At ang tawag diyan sa holy laughter ay yung Toronto Blessing Wow. na may kaugnayan sa Vineyard, no? The Vineyard Ministries ni John Arnott. Di umano, ayon sa kanya, sa kanyang aklat, na isa sa kanyang mga aklat, no, na flowing in the Holy Ghost, ay binanggit niya na noon daw siya ay 17 years old pa lang, July of 1979. Hindi pa siya minister, but ano pa lang siya, binatilyo. Bago pa lang. Ay binigyan daw siya ng Diyos ng ultimatum ng Diyos, no? God Almighty gave me an ultimatum. At ang sabi daw sa kanya ganito, quote and unquote, ay either you come down here and touch me. Binigyan niya, no? Binigyan niya ang Diyos, hindi ang Diyos ang nagbigay sa kanya. Kumbaga siya yung parang humamon sa Diyos. Hinamon daw niya ang Diyos, binigyan ng ultimatum ang Diyos. Sabi daw niya sa Diyos, either you come down here and touch me or I'm going to come up there and touch you. Diba? Matindi. Ikaw ang bumaba dito at ako'y ihipuin mo at kung hindi mo gagawin ay ako ang pupunta dyan sa iyo at ako ang hihipo sa iyo. Binablockmail niya. Powerful, no? At siya daw ay nagkumpisa na sumigaw ng malakas, ng sobrang lakas ng paulit-ulit. At ang sabi daw niya, God, I want your power. God, I want your power. God, I want your power. Gusto daw niya kapangyarihan ng Diyos. At sumigaw daw siya hanggang siya ay napaos na at nangatakot daw yung nandoon na nakikinig sa kanya. At bigla daw, ang sabi ni Rodney Howard Brown ay naranasan niya ito. No? Sabi niya, the fire of God came on me. It started on my head and went right down to my feet. His power burned in my body and stayed like that for 4 days. I thought I was going to die. I thought he was going to kill me. My whole body was on fire from the top of my head to the soles of my feet. And out of my belly began to flow a river of living water. I began to laugh uncontrollably, and then I began to weep and then speak with other tongues.
At dagdag pa niya, I was so intoxicated on the wine of the Holy Ghost that I was beside myself. The fire of God was coursing through my whole being, and it didn't quit. Because of this encounter with the Lord, my life was radically changed from that day on. So, doon pala nagbago yung kanyang buhay. Ano po? Mapapansin natin na puro experience lang. Mhm. Puro claim, puro experience, walang biblical precedent. So wala siyang binanggit na patunay na yung naranasan niya ay ayon sa Biblia. At saka siya naman ang naghamon no? Hinamon niya ang Diyos. Ba't ba naman hinamon niya? Tapos siya naman din ang nag-imbento nung ginawa, nung hinamon. So wala po bang theological background dito siya? I mean, formal... Nag-aral din siya, no? Pero ang kanyang pinag-aralan ay diploma mill. Mga gaya rin ng mga Pentecostal charismatic. Kasamahan naman niya sila John Arnott, mga Assemblies of God yung mga charismatic. Actually, pinanggalingan niya is yung ding Bethel reading, yung pareho ng Philip niya, yung Bethel reading sila Johnson, Bill Johnson, no? At sabi niya, noong 1990, noon siya daw ay nag-move, yung family niya from South Africa to America, ay doon lang daw kumilos talaga ang Diyos. At noon daw siya ay nagmi-ministry, ay sabi daw niya, Diyos ko, sinisira mo yung aking mga meetings. Oo, sabi niya. Doon yan sa kanya ding fresh oil from heaven naman, na libro. Diyos ko, sinisira mo naman ang meeting ko. Bakit daw? Kasi, yun nga, puro daw magulo, meron daw nagkikikisay. Tapos, ang sabi daw sa kanya ng Diyos, anak, yung kung paanong ang iyong meetings ay nasisira, no? Ay karapat dapat naman na maranasan mo. Baga ito'y worth it yung pagsira ko sa meeting mo. Nagpaliwanag pa ang Diyos. Kumbaga siya pa ang nanisi. Ba't mo naman sinisira ang aking mga revival meetings? Sira. At noon sa Albany, New York, ito yung experience, no? Ito ay doon sa aklat din niya na The Touch of God naman, no? Lahat ito pinagsama-sama lang nila May touch ng Diyos talaga. hinipo ng Diyos o hipo ng Diyos, no? Yun pala yun doon galing yung huwag kang kikibo. Diyos ang ihipo. Diba? Paano ka makakatanggi, di ba? Diyos na ang ihipo. Kaya talaga naman, gustong-gusto mo nga, hipuin ka ng Diyos Ang sabi doon ay, doon sa Albany, New York, 2 tao daw, siya rin ang nagsasabi, no? Lahat naman siya lang Meron lang 2 taong naglalakad lang daw sa church, sa aisle. Nang bigla daw sila ay na-envelope ng isang makapal na fog. Wow. O makapal na usok. At bigla daw silang bumagsak under the power. Bumagsak under the power. The Touch of God, yan, page 100. Doon naman daw sa New Jersey, no, sa isang meeting niya, revival meeting, ang mga tao daw biglang nag-umpisang lumukso mula sa mga wheelchair. Matindi, ano? Ibig sabihin po mga disabled. Mga disabled, bigla daw lumulukso. Nawala daw nagta-touch sa kanila. No? Yun naman ay binanggit niya sa Manifesting the Holy Ghost, page 22. At times, the anointing of the Holy Spirit would blow into buildings. Wow. So powerfully that Rodney had to hold onto the podium. May mga beses daw na talagang umihihip daw ang banal na espiritu, no? Parang lang, hangin. No? Parang bagyo lang ba? Na yung mga building daw ay talagang yumayanig na kailangan pa daw niyang humawak. No? Baka madala siya At sabi niya, because it nearly blew me flat on the door. Yun ay binanggit niya doon din sa Manifesting the Holy Ghost, page 25. At may isang beses daw na ang kapangyarihan ng Diyos ay bigla daw,
tinamaan ang isang row ng mga tao. Isang hanay ng mga tao. At ang mga tao daw na yon ay biglang bumagsak sa kanilang likuran. Patalikod ang pagbagsak. Bago daw sila masalo ng mga ushers. Hindi daw naka-ready mga ushers eh. Ibig sabihin talagang nagre-ready ng ushers eh, no? Kailangan pala naka-ready. Oo, hindi pa daw ready, biglan daw nagbagsakan. Kaya hindi daw naman nila nasalo. Yun lang. Kasi dami daw eh, di ba? At sabi ni Rodney Brown ay maging siya man daw ay namamangha sa mga nangyari. Oh. Pagka daw siya nagpipraise sa mga tao, talaga daw bigla na lang may manifestation. Hindi daw niya alam kung bakit nangyayari. May mga beses daw na kanya daw, ibabangon ng mga tao, tapos kanya daw ibabalibag ng halos 3 row ng ganun kalayo, 3 row of chairs. Malakas. Tapos talaga daw bumabagsak na para daw basahan eh. Ganun daw siya din kalakas malakas siya. Buti wala napipilayan, ano po? Maaring may napilayan na yan. Kaya lang, di naman magreklamo at Diyos nga ang himihipo eh. May isang beses pa daw, nahaba daw si Rodney Howard Brown, ay nagnanalangin para sa isang lalaki. Ay, ang kapangyarihan daw ng Diyos ay biglang dumating sa kanyang balikat na gaya ng ipo-ipo. Matindi ito. Siguro, mauhubaran na siya, no? Pag may ipo-ipong umikot sa iyong, balikat eh. Tapos nakita daw yung lalaki na pinagpe-pray niya. At tinangka daw na iwasan yumuko yung lalaki. Pero hindi na nakayanan daw iwasan. Kaya ang ginawa daw ng ipo-ipo ay bigla daw iningat sa lupa yung lalaki. At ang sabi niya, I was shocked. Tapos ibinagsak. Mangat sa lupa, ibinagsak. Nagulat daw siya, na-shock siya. At dahil siya daw po ay tinamaan ng kapangyarihan, yun daw first couple of rows, lahat daw sila ay, lahat ng tao doon sa 2 row ng simbahan, lahat daw ay bumagsak na rin. Suddenly, people were subjected to the glue of the Spirit. May glue rin pala siya. Hindi lang pala yung, Oo, may glue. Nadidikit sila doon. Siguro yun ay mighty band. Kung mighty wind of the Spirit, siya na mighty glue. Mighty glue. Mighty glue of the Spirit. Matindi Dadaigin pa niya si Jesus nun. Di ba? Walang ganun eh. Papagkit daw, hindi daw makabangon. Kaya nga, glue eh. Matindi. May glue gun to. Glue gun. May glue gun po. Ang isa sa mga aklat ni Rodney Howard Brown ay may isang section na ang titulo ay Holy Ghost Glue. May glue talaga. May Holy Ghost glue naman. Yun, yung sa Manifesting the Holy Ghost, page 25. Kanina bartending yung kanyang Ito pala may glue pa rin. May glue. May Holy Ghost laughter, may Holy Ghost glue. Doon sa aklat na yan, o doon sa section na yon, ay doon niya inalala ang kwento naman tungkol sa isang mayamang babae na na-stuck sa espiritu. Yung bang siya ay Patna. Napatna. Kumbaga yung ibon, di ba, may bitag. Ganun ang nangyari. Hindi na po makagalaw. Hindi na makagalaw. Siyempre, matanda na nga, babae. Siguro sobrang emosyon. Talagang mahina na rin. So na-stuck in the spirit. At sabi nga ni Rodney Howard Brown ay, she was lying there from noon until 1:30. At 1:30, she tried to get up. She wanted to get up. She couldn't. All she could do was flap her hands on the floor. So she was lying there flapping away. Flap, 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 flap. Hanggang 4:30. And at 4:30, the woman was still saying, I can't get up. I'm stuck to the floor. Because of the Holy glue. Holy Ghost glue. Sabi niya, she flapped so long that as Rodney put it, he ended up walking out on the Holy Spirit. Biruin. Ganong katagal daw, 1:30 to 4:30. So bukod tanging pala yung babae. Bukod tanging siya yung nakaranas, yung matandang babae na yun. At ang sabi niya doon sa kanyang page, sa page 25 naman, ng Manifesting the Holy Ghost, ang sabi dito ay, ito daw ang sinabi ng babae.
Ah. Sabi niya, I turned to the pastor and said, look, I haven't had either breakfast or lunch. It's 4:30, I'm not stuck and you're not stuck. These people are going to stay here with her. So let's go have a meal before the night service. So 6 o'clock na daw nung matanggal yung pagkakadikit sa floor. Ganun pala katagal ang bisa nung glue na yun. May oras 1:30 to 6. So may oras, no? Tagal ang visa. Bulldog, super glue. Tapos isang oras daw bago siya makagapang mula sa center ng church auditorium to the side wall. Talagang mabigat ang pagkit. Biro mula doon sa auditorium, sa floor, gumagapang daw yung babae. Ibig sabihin, nakaalis naman siya pero ang tagal bago nakaalis. Ba't gumapang po siya? No? Parang... Tapos by 7 o'clock daw, tagal. She couldn't talk in English anymore. Ba, hindi makapagsalita ng English. Ano na po ang sinasalita? Baka naging Amerikano. Baka naging Espanyola ito. Diba? She was totally filled and totally inebriated, saturated, and drunk in the Holy Ghost. Drunk, no? Oo, nalasing na siya. The ushers put her in the back row thinking that she wouldn't disturb anyone, but she interfered with everyone who came through the door. Yan. I've never seen anything like it. 5 women were sitting around her. They were struck dumb. They couldn't talk. Their husbands were rejoicing. Natuwa pa daw yung mga asawa. Hindi na daw makapagsalita yung mga babae asawa. Loko-loko. Buti naman, di naman niya makapagsalita. Page 22 sa Manifesting the Holy Ghost. Page 25 to 26 to 27. Tuwang-tuwa daw yung mga lalaking asawa eh. Sabi niya, napipi daw yung kanilang mga asawa babae. Meron din itong patawa. Meron din ang tawag dyan, humor, sense of horror. Sense of horror. So yung Assemblies of God na pastor, si Carl Strader, in-invite daw si Rodney na mag-preach at mag-perform at Carpenter's Home Church. Kasi performance nga yung preaching nila eh. Kaya mag-perform ka, church ko. Tama. 10,000 daw seat auditorium. Laki, no? 10,000. Ang tanong po ay puno po ba yung 10,000? Yun nga, hindi natin alam. At the same time, Strader was struggling professionally through the trauma of a church split kasi nag-split daw, nag-struggle daw si Carl Strader. So, yun ay binanggit niya ni Dave Roberts sa The Toronto Blessing. Binabanggit siya sa mga Toronto Blessing. Vineyard Blessing, ganun din. Sabi nitong si Dave Roberts, sabi niya, in addition, he was struggling personally with what Charisma Magazine reported as his son's arrest for racketeering charges, stemming from an alleged pyramid scheme involving more than $3.7 million. So Rodney's revival rhetoric provided Strader with just the release he thought he needed. Yun. Pagkatapos daw mag-preach doon ni Howard Brown, he spent 6 weeks on the floor of his church laughing. Biro mo, 6 na linggo daw sa tawa ng tawa lang. Sahig. Buti nabuhay pa ito, no? Biro mo, parang unbelievable, no? 6 weeks on the floor of his church laughing, having the most wonderful time of his life. Wonderful time. Ay, lasing na lasing eh. Biro ba naman, 6 na linggo ka doon, 1 buwan kalahati. No? Ano na po yun, Pastor? Tawag doon lango. Langong-lango na ito. Lango na sa Holy Spirit. Buti hindi na modura, no? At yun daw ang big break na nag-propel kay Rodney Howard Brown sa international visibility Big break talaga. noong spring of 1993. Ang sabi sa Charisma Magazine, Rodney's rise to fame began. Doon nga sa meeting na yon sa Carpenter's Home Church sa Lakeland, Florida. Naman. Laughter in the Spirit caught on there, jetting Howard Brown, 33 years old, out of obscurity, whisking him from Alaska
to the Pentagon. Doon na rin siya nakilala ng US, ng mga presidents, ng mga parliament members. Nakilala rin po siya ng mga politicians. Si Strader naman ang provide kay Rodney Howard Brown ng opportunity to finally capture his claims on camera. Kasi malaking church yan eh. So doon na siya nag-umpisang mapansin. At siya ay naging nakasama na nila ng mga founders ng iba't ibang mga charismatic groups like si Kenneth Copeland, Kenneth Hagin. Ayun, Naging isa na siya sa mga leaders, no? Kasi dati obscure hindi naman siya kilala. So mula nung magkaroon ng Holy Laughter Revival, ang tawag niya revival eh. Pero fake revival. Saka naman nakakita ng revival na tawanan lang. Hindi ba? Nagkagulo pa rin no, sa loob ng church. In fact, ang nangyayari dito sa mga nag-Holy Laughter ay wala namang pagbabago sa buhay. Hindi naman nagbabago rin ang finances at nagiging malayo pa sa katotohanan. Kasi nga, pag ang isang tao ay nalasing na doon sa karanasan at hindi nila nararanasan yung ganong karanasan sa ibang church, ayaw na nilang pumunta sa iba. Parang doon na sila po. Doon na kami, dito na kami kasi masarap dito eh. So nawawala yung sense of rationality. Irrational na sila, wala na silang pakialam sa katotohanan kasi masarap. Kasi alam mo sa Christianity may tinatawag tayo na religious addiction. Ang religious addiction ay bunga noong mga phenomenon, noong mga nararanasan ng tao na binabalik-balikan nila kasi yung karanasang yon. Kasi when they experience such experiences like yung being drunk with the Spirit, na ang dahilan ay yung ng pastor, yung kanyang tawag dito pagpupush sa kanilang emosyon. Pagkukwento ng mga kahanga-hanga, ng mga karanasan, tapos yung pagbibuild ng tawag dito noong parang mystical power na totoo po. Na kikilalanin siya na siya may kakaibang kapangyarihan. Parang may supernatural power. Na coupled with music, yung sights and sounds. Yung mga melodramatic yung mga melodramatic na mga speeches. Feel good. Talks. At saka yung mga kumbaga mind-numbing na experiences na parang grabe naranasan nila yan. At yung charisma nung nagsasalita. Yung charismatic personality ng speaker, ang utak ng tao ay nagpuproduce ng tinatawag natin na natural brain chemical na ang tawag ay endorphins. So, Pastor, yun po yung nagdodrive sa tao para, kunyari, mawala sa sarili. Yung ganong... Yung endorphins ay, it's like it is a shabu-like substance kasi yung nagagawa niya parang shabu. Pagka ang tao ay nakakaranas noong nare-relieve siya, yung nasasarapan siya sa naririnig, nag-i-increase yung pag-produce ng brain chemicals na ito, na endorphins. Dahil doon ay hinahanap-hanap na nila yung ganong karanasan na parang shabu. Kasi pagka nawala yung ganong karanasan, parang kulang na. Okay. Pag pumunta sila sa church na dry, kasi sinasabi ng iba, ba't ang dry dito? Kasi wala yung endorphins effect. Yung effect nung pagiging high. Wala. Oo, high. Kasi para maintindihan natin yung endorphins, isa sa ating brain substance na may ginagawa rin sa tao, yung ating brain ay nagpo-produce din ng substance na called yung tawag dito, yung lakas. Adrenaline po. Adrenaline. Yung adrenaline rush. Na pagka nakapag-produce yung brain natin ng ganong rush, Lakas. ay, natakot ka, sobrang natakot, na-excite. Like pag nasusunog, nakakaya mong buhatin yung hindi mo naman kayang buhatin. So, kahit ito yung ginagamit ng mga athletes, na may mga substance na banned substance, na pag ininom mo yun, ay tinitrigger niya yung endorphin, yung adrenaline rush.
lalakas ka bigla, bibilis bigla. Oo, kaya itong mga, di ba, maraming nahuli niyan Mhm. na gumagamit. Like si Armstrong, yung sa cycling, Mhm. na kaya pala siya napakatibay sa cycling. Pala siya ay nagtitake siya. Either turok kasi iyan or no, oral, iniinom. Tapos ang mga substance na yan, na chemical yan no, ay ini-increase niya yung adrenaline, yung tinitrigger niya yung pag-rush ng adrenaline sa katawan upang lumakas siya ng higit sa karaniwan. Kaya yung mga athletes like yung mga boxers, yung mga UFC fighters, gumagamit yan. Pero banned nga yun, bawal. Kasi hindi siya normal. Opo. Ito din mang endorphin, ito rin naman ay isang brain chemical na ang dulot naman dyan yung pag-alleviate ng iyong emotional state. Yung pala ba, pag ikaw ay feeling na may problem, tapos may sinabi yung tao na nakapagpagaan ng iyong damdamin, na nakapagbigay sa'yo ng pag-asa, nagkikreate ito ng effect na iba-iba ang nagagawa mo. Na naiiyak ka sa sobrang emosyon mo. Katulad dito, di ba, yung isa dito na yung pastor na broke siya at saka siya ay may struggle dahil yung anak niya ay pinagpiestahan sa Charisma Magazine na di umano ay nag-scam. So, syempre, nag-split ang church. So, noong maramdaman niya yung ganong parang feeling of excitement na nag-expect din siya, ng placebo effect. Opo. Na pag ang isang tao ay lagi nang nakikitang pag pumupunta sa isang lugar o nagsasalita, ay nangyayari yung ganong mga phenomenon. Halimbawa, yan ang explanation dyan. Halimbawa, itong si Benny. So dahil nga siya ay kilala na pagka kanyang iwan na siwas yung kanyang Yung jacket niya. jacket. Yung coat niya. Parang may power na tumutumba, no? Yung tinatamaan ng hangin, no? Ganun nga ang effect noon sa tao. Nag-expect na siya na ano kaya yon? Ano kaya? Gusto kong mararanasan yun. Kaya pag may dadating na, pagka mayroong mga schedules na mga revivals, nag-expect na ang tao. Yun na yung nakaset sa... may yun ang tinatawag na placebo effect. Na yung kanilang ginagawa ay expectation na rin nilang mangyayari sa kanila. Kaya nung itong si Rodney Howard Brown ay nakagawa ng ganoon na nagkakaroon ng mga nagtatawa pag kanyang tinatouch dito sa tiyan, bandang tiyan. So, nagkaroon na ng effect sa tao na, yan, bali-balita, ganyan yan, pag nagkagan. Sinakya nila. At nag-expect sila at na-trigger yung ganong manifestation kuno ng Holy Spirit. But in the Bible, there's no such kind of manifestation. No? Wala naman sa Bible na nagtatawa ni isa. Ngayon, ang ginagamit nila, when I was in COP, Cathedral of Praise, kasi ang Cathedral of Praise, ang unang nagpakalat ng ganitong practice sa mga Pentecostal sa Pilipinas. Diyan unang pumunta si Rodney Howard Brown. Talagang pumunta siya diyan. At nagtawanan sila. At hanggang ngayon, pinapractice nila yan Kasi nga, pag one sa isang katuruan, dinala mo sa isang church, magstay yan dyan. Tapos magkakaroon pa yan ng magmumultiply pa yan ng ibang false doctrines. At nung time namin ay may nakita ako diyan na talagang hindi siya naguglo doon sa alpombra. Talagang nakaglo siya. Hindi siya at oras siya bago nakaalis doon. Wala na kami lahat. Ang sabi, saka lang siya nakalakad nung wala na. Tapos na ang service. Opo, talagang nakasaksi ka pala ng gano'n. At saka yung nagtatawa, mismong katabi ko. Bigla na. So bigla na may tatawa naman doon. Kasi matadala na yun Pero kadalasan nagtatawa din yung iba dahil natatawa sila doon sa nagtatawa. Nagiging katawa-tawa na. Oo, naging lang siya, parang katatawanan ang isa't isa. Kasi pag nagtatawa, yung itsura ba? Diba katawa? Tawa-tawa. O parang wala na sa sarili. Kaya pag nakita naman ng isa, natatawa din siya. Kasi nagkakawahawa na. So kalokohan na lang yung nagtatawa na yun. Hindi naman nagtatawa dahil nga sa Holy Spirit. Kundi dahil natatawa siya sa katabi niya. Dahil yung itsura niya mukha ng pusa, mukha ng palaka. Kasi merong bububuka ka talaga yan. Yung nagkagaganon. Wala na sa kaayusan. Wala na sa kaayusan. Kaya yung iba natawa na rin.
Tapos, syempre, ipapagpalagay nila na yun ay Holy Spirit din. Para ma-justify nila na hindi na kami nagtawa dahil dinudge namin yung mga katatawanan yan. Natawa rin kami dahil sa banal na Espiritu. Ang nangyayari is hypocrisy. Hypocrisy na. Hypocrisy. Nagtatawa sila pero hindi dahil sa banal na Espiritu, kundi dahil natawa lang sila talaga. Normal na natawa. Pinangatawanan na lang nila na ito ay sa banal na Espiritu. Para hindi sila rin ma-judge na sila yung nagtawa sa kapwa nila. Na pinagtawanan nila yung nagtatawa sa banal na Espiritu. Grabe pala po yung ginagawa niyo itong mga ito. So, hindi po talaga ito yung katibayan ng sila ay napupuspos ng banal na espiritu. Hindi, dahil wala namang biblical na text na ang Diyos o ang banal na Espiritu ay nagiging cause ng pagtatawa. Ngayon, meron silang isang ginagamit na text. Yung Psalm 37:13 verses 13 hanggang verse 22. Ang sabi doon, 'di ba, ay paki ano yan? Kaya ba natin sa Zoom na ipakita yung Psalms 37 verse 13 hanggang 22. Pero sa verse 13 mismo yung kanilang ginagamit. Kaisa-isa itong verse na ginamit ni Rodney Howard Brown sa kanyang phenomena na yan na pinakalat eh. Ayan, verse 13. Si Yahweh natatawa lang sa masama, pagkat araw nila lahat ay bilang na. So ito itinuturing nila na literal. Na parang ang Diyos ay may bibig at nagtatawa. Ito ay figure of speech, kaya nga yan ay psalm nga yan eh. Ang psalm kasi is a poetry, a form of poetry. We don't take literally pagka ang isang kanta ay nagsasabi ng ganyan dahil ibig sabihin hindi yan literal. And we don't believe, theologically speaking, that God will laugh at the wicked, at their demise. Hindi pwedeng ang Diyos ay parang isineselebrate niya. Kasi sa iba namang mga talata sa Biblia ay hindi niya kagustuhan na ang tao ay mapahamak. Ang sabi nga sa aklat ni Pedro ay ang Diyos ay matyaga at tinihintay pa nga niya na ang masasamay magsisi. Dahil ayaw nilang sila ay mapahamak. So God wishes that all may be saved. So hindi yan parang sarcasm ng Diyos na pinagtatawanan niya kasi bahala kayo sa buhay niyo kasi hindi ko naman kayo gustong iligtas eh. O kaya naman wala naman kayong kakayahan. Hindi ganoon. Ang ibig lang sabihin dito ay God is not affected. Parang ganito lang figure of speech. Pag mayroong mga asar sa'yo, pinagtatawanan ko lang yan. Hindi ibig sabihin talagang pinagtatawanan mo yon. Kundi ibig sabihin, baliwala sa'yo yun. Baliwala sa'yo yun. Kasi hindi ka affected nung anumang kakayahan nila. Sabi, may nagbabanta sa buhay mo. May nagbabanta sa buhay mo, papatayin ka. Natatawa lang ako. Pwede ibig sabihin, humahalakak ka. So, malinaw na ito ay sa ating hermeneutics ay anthropomorphism. That the author of that particular book in Proverbs, si Solomon, of course, most of the Proverbs ay si Solomon talaga naman ang author. Ang sinasabi lang niya diyan is ginagamit niya yung Hebrew poetical culture ng mga Hebreo sa kanilang language na para ma-express yung ano ba ang damdamin ng Diyos sa mga ayaw maniwala, sa mga kumbaga parang ang Diyos ay ayaw paniwalaan, ang Diyos ay ayaw tanggapin yung mga katotohanan tungkol sa Diyos. So, ang ibig lang sabihin niyan is, hindi naman naapektuhan ng Diyos. Hindi naman ibig sabihin, nagtatawa talaga ang Diyos. So, it's not literally that God has a mouth and He laughs. Diba? Because God is His Spirit. He has no mouth or ears or nose. Or pag sinabi sa Biblia na ang Diyos ay may kamay, ang Diyos ay may paa, ang Diyos ay may balahibo, di ba sa El Shaddai, awit 96, yung sabi doon na lulukuban ko kayo ng malabay kong pakpak. Hindi natin literally iniisip o ini-interpret na ang Diyos ay may pakpak gaya ng ibon. But ano ang ibig sabihin doon? Gaya ng ibon na nilulukuban ng kanyang pakpak, ang kanyang inakay. Ang issue doon, ang binibigyang emphasis doon ng author ay yung protection ng Diyos. Hindi naman yung
ang Diyos ay parang ibon na may pakpak din. Ano yon ang hitsura ng Diyos, no? Na ang haba ng kamay, ang kamay ng Diyos ay hindi maiksi para hindi kayo maabot, no? Pagka pala ganoon, na may mahabang kamay mula sa langit, ang Diyos, tayo narito sa lupa, gaano kahabang kamay yan? I-extend po niya yung kamay niya. Hanggang doon sa... Hindi yung literal na kamay. Ang ibig lang sabihin ay alam ng Diyos ang nangyayari sa iyo at ikaw ay tutulungan niya sa oras na kailangan mo ang kanyang tulong. But those verses like this one, this is anthropomorphism, and the author is using human language because it is a poetry. So he uses yung mabulaklak, flowery language so that people may understand or his readers may understand how God is not affected by the wickedness of the sinners, so evil people. Hindi, So hindi siya pwedeng gamitin sa Holy Laughter. hindi siya pwedeng gamitin o Hindi. unawain sa literal na pamamaraan. And this is only ito lang ang verse na mayroong nagtawa ang Diyos eh. Wala nang iba pa. At hindi pa ito doctrinal kasi nga poetical book to. So in all respects, lahat ng ito ay puro kasinungalingan lang yan eh. Yang Holy Laughter na yan. Yan ay bunga lang ng imahinasyon at kapangahasan. I would say kapangahasan, no, ni Rodney Howard Brown. I do believe Rodney Howard Brown is not a Christian at all. And most of those people, most false teachers are not Christians at all. The very work of Satan, para siya makapandaya, ay pumapasok siya sa mga tila Kristiyano ng mga grupo para hindi halata. Tapos, sisingitan niya ng error ang mga Kristiyano na naroon sa loob. Yung iba po At gagamitin niya itong mga false teachers na hindi naman talaga Christians. Yung iba niyan po unti-unti na Satan ay naglalagay ng lie hanggang sa hindi napapansin, dagdagan pa niya ng dagdagan yung mga teachings na yan. Lalaki ang error at hindi na rin iyon iintindihin pa Yes, na po. error pala yon. Kasi nakapasok na eh. Kaya nga sabi doon ng mga manunulat sa bagong tipan no, na test all spirits, sabi ni John. Yung spirit doon is yung teaching. Yun ang kanyang sinasabi na inyo munang suriin siya sa atin ang bawat katuruan bago nyo tanggapin. Dahil maraming mga false prophets na naglipana sa mundo at ang demonyo ang siyang may author nung kasinungalingan na yon na daladala nila upang ipasok sa loob ng church kung saan naroon ang katotohanan at ibahin ang Galatians 1:8 din no, even yung mga napasok no, mga Christians, mga Gentile churches napasok ng mga Judaizers. Ang gospel na. Sabi nga ni Paul, pakasumpain ang sino mang nagtuturo ng ibang ebanghelyo. Kaya ito po, pastor, ng mga false teachers na ito, yung mga nagtuturo ng ganito pong belief, ay sila po ay anathemize na po sila. Oo, anathemize. Sila ay pakasumpain. Sinusumpa na sila ng Diyos. I do believe marami sa mga charismatics talaga hindi Christians. At ang problema nito ay mayroon genuine Christians na somehow na-infiltrate ng maling katuruan. But I do believe that if they are truly Christians, if they are genuine Christians, if they are true Christians, aalis sila ron. Hindi kasi makakatiis ang isang tunay na Kristiyano na makinig ka sa kasinungalingan. Kasi sabi nga ng Panginoon si John 10, no? I know my sheep and my sheep know me. And my sheep hear my voice. So, didinggin ng tupa ang aking tinig, sapat kilala nila ang aking tinig. So, ganun din ang isang tunay na Kristiyano. Di-differentiate niya kung yung pastor niya ay totoo pang pastol o hindi na. Dahil kung tunay siyang talagang anak ng Diyos at siya tunay na ang pastol niya ay ang Panginoong Hesus, kilala niya ang tinig ni Jesus. At ang tinig na yun ay nagre-represent sa teaching ni Jesus. Yes. Kung yung pastol na nagtuturo sa kanila ay hireling lang, alam nila na ito ay hindi tunay na concern.
At pag dumating yung tunay na pastol, dumating yung naituwid sila, mayroong narinig nila uli yung tunay na katuruan galing sa kanilang pinakapunong pastol, aalis sila doon sa false shepherds. Under, ang tawag doon ay hireling, sabi ni Jesus. Upahan lang. Kasi ang gusto ng mga hirelings ay yun lang upa. Yung ma-please nila o mabalahibuhan o makuna ng balat yung mga tupa. Mahut-hutan. Makuha ang gatas, makuha ang wool. Pagkatapos iiwanan na pag wala ng pakinabang. Yun ang mga hirelings. Iniiwanan nila. Kaya mayroong mga pastor hindi nagtatagal, palipat-lipat ng church. Kasi bakit? Ang gusto nila is yung sila'y pakinggan. At sila ay bigyan. Pag wala silang mapiga sa church, alis kami. Wala naman kami mapala rito. Yun ang po, Pastor. No? At mayroong mga member ng church talaga na niyayakap ang ganito pong katuruan. No? Kasi ang gusto naman pa nila po. Kasi marami din namang member ng church, hindi naman tunay na Kristiyano eh. So, yun yung makikinig din sa hindi tunay na mangangaral. Mga hindi tunay na Kristiyano. Kasi mararamdaman nila na gusto lang kaming i-take advantage. Gusto lang kaming tirahan. Katulad po, Pastor, ng experience nyo, no? Kayo talaga nagkaroon ng discernment at nagtatanong kayo na parang hindi naman ito totoo. Ganun. Tunay kang Kristiyano talaga. Kung tunay ka talagang pinili ng Diyos, alisin ka nga doon. Sa ganun paraan ba siya? Yeah, so kakaroon ka talaga ng... during the time ng aming Reformation, ako muna, na-expose ako sa Doctrine of Predestination ni Lorraine Beutner. Online yun, libre lang naman. Yung The Reformed Doctrine of Predestination. And then, right after nung mabasa ko siya, paulit-ulit kong binabasa. At ako talaga na-enlighten eh. Sabi ko, itong grupo kong sinasalihan, napakaraming error. Hindi talaga biblical. Doon ko na-discern na napakaraming unbiblical akong practices and beliefs. Hanggang sa nung ako ay umalis sa aking church. Umalis ako dun sa aking denomination sa Flying Medical Samaritan. So sinabi ko talaga na marami po tayong practices na mali gaya ng altar call. Sinabi niyo po? Oo, sinabi ko dun sa Chief Finance Officer na sponsor ko pa naman sa pag-aaral. Kung ako po yung magpapastor, kasi after ako makatapos sa Bible College, supposedly ako ay kanilang i-deploy kung saan nila gusto. So sabi ko, na ako graduate na, in-interview ako kung anong belief ko na. Kasi napapansin din nila na iba na yung aking belief. Kasi ang senior pastor ko, junior pastor ako, ang senior pastor ko, hindi walang program sa church. As the Spirit leads. Galing sa Pentecostal na background, charismatic. Speaking in tongues, prophecy. Hindi ko kayang tagalan. So, nagtuturo ako ng tama. So, siguro, nagsusumbong-sumbong na rin sa STAS. So, in-interview ako, ano ba ang belief ko na? Sabi ko, I don't believe in altar call now. I don't believe that tayo yung may kakayahan na magligtas sa tao. I don't believe in continuation of yung mga miraculous gifts dahil yan ay para lang sa apostol. At ako naniniwala sa eternal security. Ay yung aking dating grupo, hindi naniniwala sa eternal security. Sabi ko, pwede pa ba akong magamit sa na to? So nagpasya sila na kakaiba ka na, so iba na, sumalaya ka. So umalis ako na may pinalaya nila. And then, pumunta ko sa Manila. Ang asawa ko ay member ng COP, Cathedral of Praise. So, nag-volunteer ako sa kay Benihin. Kasi siya, pinatawag ni Benihin ng Cathedral of Praise, ng Pastor Samral. Pinatawag siya at ginawa siyang isa sa social worker sa My Father's House, orphanage, na itinayo ni Benihin nung after nung siya ay mag-crusade sa Pilipinas. Nasa Malate. Wala akong choice. So, nag-volunteer ako doon sa My Father's House. Doon sa bahay ampunan, nandun lahat yung mga portraits ni Benihin sa iba't ibang corner, sa bawat corner. Tapos parang Diyos na nagpapa-honor dahil siya yung gumagastos. So, tapos yun na nga, habang kami nasa COP,
Doon ko na-discover na talagang hindi totoo ang speaking in tongues. Dahil ako mismo ang naka-witness na tinitrigger lang. Itinuturo ang sasabihin. Tapos sasabihin pag sinabi na yan na ang banal na espiritu. Siya ang nagturo, tapos sasabihin banal na espiritu yun. Doon ko nakita yung holy laughter. During that time, mismong ano yun, talagang very, very sikat yung holy laughter sa amin church. Bigla na lang mayroong magtatawa dyan sa dulo, biglang may sa katabi mo, biglang kasi tutumbahan. Gulat ka pag di ka sanay. Tapos mayroon talagang yung anointing of the Spirit. Ilelay hands doon, laying hands, tapos matutumba sila. Pagsasalitain ng wika. Tapos babautismohan na kahit in the spot, kahit na hindi pa Kristiyano. Wala talagang screening kung ano ba pinaniwalaan mo. Sino sa inyo dito ang gusto mong pautismo? Kasi may baptistry sa gitna eh. Sa pulpito kami, Malaki ang Cathedral of Praise, no? Tsaka parang Astrodome. Puro alfombra lahat. Buong paikot yan. Tapos nasa gitna ang pulpit, naroon din ang band. Lahat. At kantahan, smoke. Lahat ng rock and roll. Lahat ng uri ng music na akala mo talaga concert. May sayawan. Pero karnal lang dating. Karnal ang Sabi ko, nagtatanong ako, sa ano bang klaseng pagsamba ito? So how can I find a church that is doing what the Bible teaches, that is practicing yung right way, ng right method, and right teaching sa church services. Hanggang sa lumipat ako, naghanap talaga ako. Hindi ko kinaya. So naghanap ako and then I found Sampaloc Bible Church. And during the time, ang pastor ay si Pastor Roberto or Bob Sanchez nag-announcer din sa DCAS. Counselor yan sa DCAS program. So sabi nila, mayroon kaming need ng nag-volunteer ako, umalis ako sa COP. Naroon pa yung asawa ko, sabi ko, bahala ka kung alis ka ba dyan, pero ayaw ko na dyan. So siya ay social worker doon. So niyaya ko na siyang umalis. Siya noon ay kagampan na doon sa una naming anak. So, panganay namin at bunso. Una at huli. Wala pa hanggang ngayon na sunod. Sumunod. After 20 plus years. So, sabi ko, tumigil ka na dyan. Huwag ka nang Tapos kasi talagang gusto na rin siyang paalisin. Kasi magkakaroon siya ng mga benefits Umiiwas ang may father's house, ang COP sa pagbibigay ng mga benefits. Kasi magkakaroon siya ng leave, 3 months yan. Tapos sweldo yun, may sweldo. So, nag-away-away doon yung mga pamunaan. Ayaw siyang bigyan ng maternity leave. Ayaw yung pala. Natuklasan ko, hindi pa binabayaran yung mga So, nag-file pa ako ng complaint. Dala ko ang abogado na kinuha ng kapatid ni Mrs. Dala namin. Nag-complaint ako sa sulat. Kay Somral mismo. Tapos ang maganda dahil kahit naman ganoon natakot, nagbigay ng kahit paano. Kasi talagang siya intriga na siya Gusto na siyang huwag bumalik. Parang sinasabi sa kanya nung director na si Diana Collins na anak ni Rob Collins ba yung kasama nakulong yung kanyang kasama sa Praise the Lord Ministry. Pumunta ng Pilipinas. Yun ang naging parang ni Somral sa mga pastor. Siya yung mga head ng mga pastors sa Pilipinas. Yung tatay ni Diana Collins. Na yun ay inaanak namin, ninang namin sa kasal nung kasal kami, si Diana Collins. I don't know where are they now. So, iniwan namin lahat ng privileges and we started anew. So, walang sweldo hanggang sa napasok sa Compassion and then itong problema naman. Okay na sana kasi evangelical. Evangelical, at least 3-pointers naman. Hanggang 4-pointers na halos. So, discuss ako with the pastor. I have once a month preaching schedule sa mother church. Tapos sa daughter church ako nagpa-pastor. And then tuwing umaga sa mother church, I'm speaking sa Tagalog service. So bago ako pupunta uli ako dito sa bandang tanghali na sa church ko, Santa Mesa.
Namatay yung aming pastor, si Pastor Bob Sanchez. After that, biglang nag-G12. Yun ang reason, ay 10 years na ako doon, mahigit. Tapos nag-G12. Bumalik. Kumbaga iniwan ko doon sa Cathedral of Praise, doctrine. Biglang dumating sa church namin na evangelical. Hinabol ka po. Nagkaroon ng apostol. Alam ko na yan eh. Sabi ko nga, ako galing na dyan, alam ko na yung maling turong yan. Ngayon, bago pa lang kayo. Kasi lumaki kayo sa evangelicalism. Ngayon, pinasok kayo. Galing na ako dyan. Di ba? Galing na ako dyan muna bago ako naging evangelical dito. Kayo naman, evangelical, pupunta kayo sa inalisan ko. Sabi ng mga elders, ano daw naman, di daw naman nila, yung tinik itapon, yung laman kainin. So, nag-compromise ako for 3 years, mahigit, kasi ang daming kaibigan, nandoon ang kaibigan. Tsaka sa kanila kami kumukuha ng salary. Ako, sweldohan ako ng church. Ang asawa ko, sweldohan ng Compassion International. Pinapadaan sa church. So, lahat ng aming ikabubuhayan doon, lahat. Ang hirap mag-decide. Kasi pag umalis kami, as in back to zero. Ni single cent, wala kaming ipon. Oh. So, that's our story. Kaya nga, I've been there. Daling ako dyan sa kay Rodney Howard Brown, speaking in tongues. So I think we have the authority to teach that these teachings are not from God. Kasi alam na namin yan, paman. Nasaksihan talaga. Hindi yan galing sa aral lang. Ito'y higit pa sa aral lang, naranasan namin firsthand kung ano itong mga ginagawa ng mga Pentecostal charismatic. At hindi po ito paninira. Hindi po paninira dahil naroon kami dati. At mahal namin nga kayo. Kaya nga kami nagsasalita ng katotohanan ay dahil gusto namin kayong makaunawa ng katotohanan. Kasi masakit man, kasi kami rin nasaktan rin. Nasaktan din naman kami bago kami nakaalis. Ang daming changes, ang daming mga adjustments na kailangan naming gawin. At nag-cause talaga ng commotion sa Mother Church. So, nung kami ay utusan na explicitly sabihan na i-adapt na namin ang G12 teachings, mga libro, yun ang aming magiging source of teaching. Puro unbiblical eh. So, yun na po yung... Yun ang point na ako ay umalis. Na sabi ko, at saka yung aming daughter church, ay gusto nang lusawin. At ang sabi, hindi daw naman lumalago. So, nag-meeting doon at ang sabi noong isa sa mga supporters, para kami... Kasi ayoko magpasakop, kaya nangyari yun. Ayokong ituro sa daughter church. Kaya ang gusto, tunawin ang daughter church kasi malapit lang daw naman. Sampaloc at saka Santa Mesa lang, walking distance nga lang daw. Bakit pa magtuloy kayo? So sabi pa nung isang nagsusupport, alam mo, kumbaga sa business may puhunan kami sa inyo, pero hindi naman kayo kumikita, walang paglago. Lugi kami. So sabi ko, tika, ano bang tingin niyo sa church? Business talaga? O ministry? Sabi ko, kung paglago lang sa number ang kailangan nyo, madali lang lumago sa number. Kung number lang ang gusto ko, I can pay people to attend. Give me 1 million. I will, di ba, maghakot ako ng mga tao, ng mga bata, mga anak nila, hakutin ko sa church, pakainin ko. Tapos i-report ko, picturean ko, patanggapin ko, sabihin ko sa inyo, Christian na yan. Baka sabihin nyo, ang bilis mong lumago. Pero, lalaban ako sa katotohanan pag yun ang gagawin ko, dahil hindi yun ang pagparaan ng pagliligtas ng Diyos. Yes. Hindi yung social concern, hindi yung pagpapakain, hindi yung pag-invite ng pagbimigay ng libreng gamot. Ako galing na rin doon sa libreng gamot, libreng doktor, libreng opera sa mata. Kasi yung aking unang organization, ako yung kanilang naunang naging pastor, yung Flying Medical Samaritan, supported yan ng mga foreigner. May sarili nga kaming airplanes, 3. May 5-seater, may 6-seaters, may 10-seaters. May sarili kaming inupang hangar. At libre. May sarili kaming mga, piloto. Yung asawa ni Cindy Lacanilaw, piloto namin yun. Pamangkin na ata ni Mike Lacanilaw yan, si Captain Ephraim Lacanilaw, no? Puro nasa mainstream Christianity. Mga kasama namin. Sabi ko nga, kung ako ay pupunta uli, dun sa pinanggalingan ko na ring putik, alam kong putik yan, alam kong ang lason yan Tapos nakataya na rito yung aking pagkatao, yung pangangalaga sa kaligtasan, ng katiyakan ng kaligtasan, kasi hindi naman natin kaya alagaan ng kaligtasan. Pero yung katiyakan, mawala na naman akong katiyakan diyan.
Kasi alam kong mali, ba't na naman ako pupunta dyan? So I've decided to resign. I just wrote a letter together with my wife. Sabi ko, wala tayong magagawa. Talagang aalis tayo. Pinaubaya ko yung mga members na gusto doon. Sabi ko, tsaka lahat pinaubaya ko. Kasama ko yung mga board members, mga leaders. Sabi ko, magre-resign na ako, pero kayo ang bunga ng kanilang finances. Sila ang dahilan ba't ako nakapag-ministry. So I will turn you over to them. Ngayon, may sumama sa akin. Hindi daw naman nila kaya doon at ibang turo. Ibang turo talaga. So, pero karamihan ng mga members pumunta. And we started anew. Kaya yun ang dahilan naging Sola Scriptura. So from Old Santa Mesa Bible Church, naging Sola Scriptura Christian Church. Kasi Bible Church kami dati. Kasi nag-change na rin sila. Ginawa din nila ang pangalan nila from Sampaloc Bible Church, naging Sampaloc Bible Christian Community Church. At iniba na rin nila ang teaching. Very subtle, iniba ang pangalan para maiba ang bylaws. Ipinasok na rin yung katuruan ng Pentecostalism, charismatic. Kasi hindi nila alam na si Castellanos ay Pentecostal charismatic. Kaya di ba charismatic ang church ang pangalan niya? Sa Bogota, Colombia. Tapos siya ay apostol na kinausap ng Diyos. Dahil frustrated din na pastor, di daw lumalago. Kinausap daw siya ng Diyos. Ganito ang gawin mo, ganito. At ito na daw ang G12 system na daw ang makabagong metodolohiya ng Diyos sa mundo para sa iglesia. At pag di ka daw dito sumali, ay hindi ka talaga sa Diyos. Lumalabang ka doon sa programa ng Diyos para sa makabagong panahon. Ito na ngayon. Umalis ako and then sinaliksik ko ang G12 at napatunayan ko talaga na hanggang ngayon, napatunayan ng marami na pera-pera lang ang G12. Pera-pera lang. Pupunta ang tao dyan kasi gustong magkapera. Gustong maging prominent sa church nila. Gusto silang kilalanin ng membro. Kasi sa G12, pyramiding yan. Sa G12 kasi, ay yung pastor talaga, hindi ka pwedeng tumanggi. Kasi ituturing mo yan na connected siya sa tunay na apostol kay Castellanos. Magkakaroon ng source of authority. Parang may centralization. Nagiging centralized. Tapos bubuo ka ng 12 mo at yung 12 mo, dapat loyal sa yan. Yung 12 mo, bubuo rin ng 12. Tagang sa paakyat ng paakyat, padami-padami, ikaw yung nasa tuktok. Mabilis tumamin. Kaya paano yun? Habang sila nasa tuktok, di matatapos ang gulo. Kasi kailangan ang pastor hindi sa tuktok. Dapat ang pastor nga ang nasa ibaba. At siya yung nangangasiwa sa ibaba. Hindi yung siya ang nagmamayabang na ako ang dahilan ng lahat ng ito. Sa akin, ako ang anointed ng Diyos. Sa akin kayo makinig kahit anong gawin ko. Hindi. Ang pastor ay accountable sa tao at sa Diyos. Siya ay mananagot sa anumang ginagawa niya sa iglesia. Digid sa lahat, sa Panginoon. No? And that's the problem. Yun nga, napaka mapanlin lang po ang teaching talaga ng charismatic. Ano po? Ang akala nung iba ay okay pa. Ito ay tama pa, makakatulong pa para sa kanilang pananampalataya, pero hindi nila alam, sila ay nalilihis na talaga sa katotohanan. At yun po ang pastor, ang malungkot at papanganib ay dahil karamihan sa mga churches ngayon, hindi na sila gano'n na nagpapahalaga sa mga doktrina, kung ano talagang tama. Para sa kanila, wala itong masyadong impact po sa kanilang espiritualidad mga maling katuruan. Kaya okay lang, basta masaya tayo, may fellowship tayo. At para sa kanila, ang nabibless, ang nakakabless na gathering ng church of worship ay yung talagang mayroong napupuspos ng banal na spirito. Yan, dyan sa sumikat si Rodney Howard-Browne doon sa kay Carl Strader. Yun ang tinatawag na Lakeland, Florida revival. Doon na siya nakilala rin nila Oral Roberts ng 700 Club Asia. Umattend siya sa mga Lakeland meetings. So, sabi doon, na-enamored siya. Enamored with Rodney Howard-Browne. Wow. At pinroclaim niya si Rodney Howard-Browne at yung ministry na yun ang signal sa arrival ng another level in the Holy Spirit. Di ba tayo may mga level sila? First level, second level,
Yung may apostle na at prophet, yun yung mga fourth level eh. Fourth wave, ito naman level, may level na Yung bago. mga mayroon natural na kayang gawin. Hmm. Sabi ni Oral Roberts sa kanyang aklat, sa kanyang program, rather, Rodney was raised up from a new kind of seed with a new kind of revelation, yet a fresh wave. Wow. So, in-invite ngayon ni Oral Roberts si Rodney Howard Brown sa Tulsa, Oklahoma. At doon siya nagturo sa Oral Roberts University, which is, ang Oral Roberts University is a diploma mill. Hindi yan tunay na school. Kahit hindi ka diyan enroll, pag ginusto ni nabigyan ka ng nagustuhan ka, kaya siya nabigyan ng doctorate. Ng Oral Roberts University. Si Rodney Howard Brown. At na-impress daw sila talaga. At ang tawag na nila sa Holy Laughter ay End Time Revival. Pinaganda. Pinaganda na. Ito ang End Time Revival. At kinunclude nila na ang revival na ito ay, quote, "The Spirit of God is swiftly moving in breathtaking and sometimes startling new ways. And people of every tongue and every nation are letting out what is on the inside of them. People of all races and denominations are radically falling in love with Jesus in a brand new way. Radically. They are running at a fast pace to Joel's Bar. Joel's Bar, yun yung bar ni Rodney Howard Brown, where the drinks are free and there is no hangover. Wow. Libre daw ang inom. Libre ang alak kay Rodney Howard Brown. Kasi nga naman, libre. Wala kang alak, malalasing ka. Di ba? So, yung gustong malasing, hindi na kailangan daw maturingang mag-iinom. O di at least safe na. Safe ka na. So, yung mga Christian sa gustong bumalik sa pag-iinom ng alak, punta ka lang doon, malalasing ka rin. O, di ba? So, mararanasan mo uli yung pagiging lasing doon. At talagang sila ay drunk. Kung ano-ano nang ginagawa, gulong. Diyan nag-umpisa na yung iba pang mga manifestations. Doon sa howling in the spirit. Kasi nga, sa kalasingan nila, kasi ang lasing nga naman, di na kontrol ng sarili. So, kahit anong isipin, gawin, di na nila yun alam. Ang problema sa worship is you know who you worship and you know what you are doing in your worship. So nawala na ang knowledge sa worship. Pure emotion. How can you worship when you are out of your mind? You cannot worship in God without your mind focused on God, but rather focused on feelings. So sinasamba mo yung feelings mo, yung emotions mo, hindi ang Diyos. Kasi di ba, sabi nga, God is spirit, sabi ni Jesus, John 4:24, God is spirit, so you must worship in spirit and in truth. Pag sinabing in truth, meaning you are not out of your mind when you worship. You must face the reality of who God is when you worship. He is spirit, and you must acknowledge everything about Him when you worship. How could you acknowledge who God is when you are already drunk? And you don't even understand, you don't even know what you are doing. Di ba? Kasi yung iyong paglukso, paglulupasay, hindi mo na nga alam. Kaya nga pag pinagtatawanan ka na rin ng mga kasama mo. Ikaw na rin ang pinagtawanan. Merong isa doon sa may video tayo dyan, di ba? Tingnan natin yung isang video about Holy Laughter so that our viewers na hindi pa alam ito po yon yung tinutukoy namin na Holy Spirit bartending. Kasi dito siya na namamahagi ng para bang Holy Spirit naibibigay lang ng basta-basta, no? Tingnan natin kung ano yung pinagagawa dito ni Rodney Bud Brown. Holy Ghost bartender. Fire! Pick him up.
tayo pa. Look at me. Fire! In case you didn't know, this is Rodney Howard Brown, the self-appointed Holy Ghost bartender. Yun, bartending talaga. Ay, yung ano, yung isa pang video, yung last video, bro. Yung isa pa. Powerful demonstration ng Holy Spirit yun. Baka dito, mas powerful talaga. Yan. No. Tatawa. You don't have to shout. Nem kell kiáltani. The anointing's either there or it's not there. A kenet vagy van, vagy nincs. The anointing is transferred. A kenet az átadható. The book of Acts says Az apostolok cselekedeteiben azt is olvassuk, hogy Isten különleges csodákat by the tett hands of Paul. Pál keze által, So that from his body és az ő testéről is were taken handkerchiefs elvitték a And aprons keszkenőket, kötényeket to the sick a people. beteg emberekhez. And then the handkerchiefs És akkor and the aprons ezek a were kötények, laid upon zsebkendők people. rátették az emberekre, Hallelujah. halleluja, Hallelujah. Hallelujah. halleluja. Hallelujah. I'm demonstrating to you today. Csak demonstrálok. This is real. Ez valóságos. Can you say amen? Tudtok áment mondani? It's real. Valóságos. It's real. Valóságos. It's not man's power. Nem emberi erő. It's God's power. Isten ereje. It's not my power. Nem az én erőm. It's God's power. Isten ereje. Every single one of you Mindnyájatoknak have this power megvan ez az at your erő. disposal. Yun. May ano kumikita. David video. Ayun. Namin naman po niya na hindi yung kapangyarihan niya. Kapangyarihan naman daw ng Diyos. Mapapansin mo, ginamit niya yung kay Paul, di ba, na yung handkerchief na pag nahawakan daw ay gumagaling. Pero hindi naman intensyon ni Paul na magpagaling noon. Hinawakan lang kasi. Hindi sinadya ni Paul na pahawakan. Hinawakan niya yung panyo, nadala ni Paul, gumaling. So it's not an intention of Paul na magpagaling through that means. Isa pa, hindi naman paggaling ang ginagawa niya eh. Ini-slay naman niya ng panyo. Hindi naman pati panyo yun eh. So ang daming mali. At di naman siya si Pablo. At saka isang beses lang mang nangyari yun sa ministry ni Pablo. Hindi na naulit eh. So napakaraming mali. So inuulit-ulit pa nila. Mayroong mga El Shaddai, ganun din eh. May panyo-panyo rin. Tinataas yung panyo. Ay, payon pala. Kaya ginagawa rin pang ano sa ulo para daw proteksyon sa evil spirit. Minsan naman pampagaling din sa sakit. Mayroon din silang oil. Hindi po yun ganun. Hindi mystical yan. Mystical power. Walang mystical power. At saka hindi naman yun ipinasa ni Apostol Pablo sa kay Rodney Howard Brown eh. 2,000 years ago. Tapos ngayon babalik ulit. Tapos hindi naman pareho yung ginagawa niya. Binabato niya. Pagkabato, siyempre, natural, merong ang tinatawag tayo na placebo effect. Yeah. Na magre-react yung binato kung ano yung sinabi niya. Kaya this is not from me. This is from God. Siyempre, pag binato iyon at niniwala siyang sa Diyos iyon, siyempre siya mangingisay kasi sa Diyos ito. So merong hint merong manipulative na techniques, mind alteration, merong tinatawag na mind control, that are characteristics of a cult. Because a Christian teaching is not interfering with your thoughts. It doesn't control your mind by your words that you want to do something, you want them to do something, you would use the Bible to control their emotions. No, hindi ganoon. Kundi simple lang binabasa, itinuturo, walang dagdag.
Ang Diyos ang kumikilos, hindi ikaw. Sabi niya, hindi from God. Hindi daw magaling sa Kanya. Galing naman sa Kanya yung panyo. Galing din naman sa Kanya yung mga sinasabi niya. Hindi naman sa Diyos galing. Tama po ah. Ayun, nag-ano siya ng kasinungalingan talaga. Kasi Puro kasinungalingan. sasabihin niya na from God, hindi naman yung gawa ng Diyos eh. Hindi. Hindi naman galing sa Biblia lahat. Wala na yung isa mang support sa Bible yung pinagagagawa niya. Tama. Nababutuhin mo ng panyo. Tapos pag natamaan magtatawa o manghihimatay. Meron bang ganun sa Bible? Ang mga nanghihimatay, actually, pag ating kinonsult talaga ang Bible, biblically speaking, ang mga natutumba ay mga hindi Kristiyano. Ba? Si Ananias. Walang natumba na born again. Wala. Nasubasog sa Old Testament. Iba yung pagsubasob sa pagtumba. Kagaya ni Elijah. Sumubsob siya, unang muka. Pero ito kasi itong ginagawa nila, natutumba. Wala sa Bible ganun. Ang natumba, wala sa Bible na natumba na Kristiyano o propeta o lingkod ng Diyos. Ang isa eh. Pasubsob. Pagka naman tumumba, ang tumumba, si Ananias at Sapphira, namatay, ito yung mga pretending believers. At saka yung mga humuli kay Jesus na mga sanggano, yung mga gwardiya sa templo. Di ba? At yung mga taong nakikiride on. At saka mga pariseyo na gusto siyang patayin. Hindi Kristiyano yun, hindi rin mananampalataya yun. May isa pong natumba, Pastor, yung inalihan ng masamang espiritu. Yung Gadareno. Oo. Ay, yung bata. Yung bata. Natutumba dahil may masamang espiritu. Ang natutumba ay yung may masamang espiritu. Yes. Kaya itong mga ito may masamang espiritu eh. Kung babasihan mo ang Biblia, kung maging consistent ka. Kasi sila naman inconsistent lagi eh. Sasabihin nilang ito ay sa Biblia, iba naman ang nangyayari. Yung salita ng wika sa Biblia, naiintindihan. Sila naman, hindi naman naiintindihan. Kita mo, may translator pa siya. Kung totoo siya ay sa Diyos, you don't need a translator. God will translate what you say to your audience through the power of the Spirit. Bartender ka eh. Ikaw nga, inuutusan mo ang banal na Espiritu na maglasing, makalasing eh. Ba't di mo utusan ng banal na Espiritu? Pakitranslate mo nga ito. Mas maniniwala pa yung tao sa kanya kung habang nagsasalita siya natatranslate sa tenga ng tao yung sinasabi niya. Abay, hindi ang karaniwan. Kailangan pa niya ng translator. So, kulang talaga siya sa power. Kasi kailangan pa niya talaga ng tao na mag-i-aid sa mga nakikinig sa kanya para siya maunawaan. So, that's not from God. You are claiming that you have power, that the very means nung speaking in tongues is to share the good news. And you are sharing the good news according sa iyong claim. Bakit naman kailangan pa ng translator? So, it's irony na talagang may power, yung mga taong sasabing may power na mula sa Diyos, ay sila naman yung nangangailangan ng power. Na totoo. Sila ang nangangailangan talaga mag-repent. Oo, sila kailangan mag-repent. Tingnan natin, ipagpatuloy natin iyan kahit mayroong Pastor, may tanong ba tayo? may tanong ba? At sagutin muna natin ang tanong. Ano yung mga tanong natin? Ayun, kasabi po ni PJ Tebes, Si Apostol Tebes ta. hindi ba? Hindi ba? Papangalan lang. Akala ko si Apostol Tebes na. Ayos nagtanong na si Apostol Joey Tebes. Ito muna tayo sa isang. Tayo po dito. Thank you po. Paano po malalaman ang katotohanan sa dinami-rami ng sekta ng born again or Christianity sa mundo? Simple lang po. Magbasa ka ng Biblia at kung ano yung tinuturo nila, i-check mo sa Biblia. Opo. Pag sumobra sa Biblia, wala. Hindi yun Christianity. Hindi yun kay Jesus. Dahil anumang tinuturo ng isang denominasyon o ng isang grupo ng Kristiyano na sobra na sa tinuro ni Jesus, ay hindi yun sa kay Kristo. Hindi rin pwedeng kulang. Kaya nga, consistency with what the apostles of Christ taught, because the apostles are the one who were taught by Christ. Yeah. So they interpreted what Christ has taught when He died, and He rose again from the dead, and when He was glorified, and when He went up to heaven, kanilang binuo yung doctrine ng Christianity. And so, ang mga apostol, pagka gusto mo talagang
humanap ng kung ano talaga ang totoong katuruan, mag-umpisa ka sa epistles, not from Acts, not from the Gospels. Huwag kang magturo doon sa Gospels. Yes. Historical yun eh. Mag-umpisa ka sa Romans. Romans, Galatians, hanggang Revelation. Doon. Yun yung epistles. Yun yung mga nabuo na teachings ng Christianity. Hindi na yung pira-piraso pa. Talagang sinestematize na nila Paul, especially Paul. And then nila Peter, nila John. Kung ano yung kanilang conclusion. Kasi conclusion ng epistles eh. Tama. Nung ano yung sinabi sa Old Testament na na-fulfill sa New Testament, and then binuo nila yung doctrine. Kaya kung halimbawa, gusto mong hanapin ang katotohanan, tapos nag-ano ka sa mga grupong sa Old Testament lang, ay Old Testament pa yun. Hindi buo. Tsaka po, Pastor, Iba naman New Testament lang. Dapat sa epistles tayo. Doon tayo magstay sa epistles. Kung hindi tumutugma sa mga katuruan sa epistles, wag sa Acts, kasi ang Acts chapter 2 hindi doctrinal eh. It is historical. Binabanggit lang doon yung pangyayari about speaking in tongues. Hindi itinuturo kung paano mag-speaking in tongues. Wala rin katuruan sa kung paano. Basta sila nag-speak in tongues. Hindi inelaborate na kailangan nilang mag-fasting ng 40 days, kailangan mong ituon ang iyong ate. Walang mga unbiblical yon or extra-biblical. Hindi itinuturo ang tongues. Kaya pumunta ka sa Ephesians, pinagbawalan pa nga mag-speak in tongues sa Corinto eh. Tapos doon ka nag-i-stick sa Acts. Kaya itinuwid na nga dito sa Epistles eh. Yung mga wrong teachings, dinibati yan sa Epistles. Itinatag nila yun yung sinasabing mga apostol ang tagapagtatag ng iglesia, ng pundasyon. Yun yung Epistles. Yun ang pundasyon ng church, yung Epistles of the apostles. Mga kasulatan ng mga apostol. Doon tayo mag-base. Kaya yung sagot sa tanong mo, huwag tayong lalampas sa epistles. Dahil yung mga sinabi ni Jesus, in-interpret nila. At they are warranted, they are governed by the Holy Spirit. They are, sabi nga, walang prophecy na sinabi nila na nagmula sa kanila, kundi ang mga yun ay galing sa Espiritu. Sila mismo pong nagsabi. Kasi they were blessed by Christ with the Spirit. At talagang hindi lang yung banal na espiritu ang taglay nila, kundi sila din ay binigyan ng espesyal na kakayahan na ipaalala sa kanila ng espiritu yung mga bagay na ginawa niya. Yun, sila lang ang may kakayahang ma-interpret at maalala yung lahat ng ginawa ni Jesus. Kasi sa kanila tayo magtiwala. Hindi na-extend yung pagpapaalala sa mga apostol ng ginawa ni Jesus. Di naman tayo ang kinausap ni Jesus Ang sa atin yung illumination, na kung ano yung pinapaliwanag ng mga apostol, naunawaan din natin through the illuminating ministry of the Spirit. Sa Word of God. Yes, kailangan ay tayo ay sola scriptura lang. Ang pamantayan ng tamang katuruan ay sola scriptura. Hindi lalampas sa nasusulat, sabi ni Soriano. Pero hindi tayo katulad ni Soriano. Hindi po kami doon. Si Soriano kasi is literal. Literal siya. Huwag lalampas sa literal na nasusulat lang. Hindi po naman lahat ng Biblia o salita sa Biblia literal. Meron din po yan na figurative languages. Dapat unawain sa isang paraan na tama ring paraan. Hindi gaya ng literalistic na paraan ni Soriano. Pwede po, Pastor, na sabihin natin na hindi isa sa reason kung ba't hindi tayo pwedeng mag-duel doon sa kumuha ng doktrina o paniwalaan bilang isang doktrina, panghawakan bilang isang doktrina, yung mga nakasulat sa Old Testament, sapagkat karamihan doon isinulat talaga sa hindi na para sa Hudyo. Yes, para sa mga Hudyo. So nababagay po talaga Epistles. Sa Epistles kasi ito po ay para sa doctrinal portions of the Scripture. So those are the books written solely and primarily for teaching the whole doctrines from the old and new. Doon na nila, ang tawag dyan ay compendium o yung summary ng katuroang Kristyanismo base sa kasaysayan mula sa Old Testament hanggang sa New Testament. Kaya dapat sa epistles tayo. Pag kinokontra ng isang pastor, yung mga turo nila Santiago, Juan, Pablo, ay hindi yun kay Kristo. Kasi sila yung mga, mga authorized na teacher ni Christ. Ba't mo naman sasalungatin
Sasabihin mo, mali si Pablo. Sino ka? Mas Parang tama siya. mas tama ka, si Pablo mali. Bakit? Nakausap ka ba ni Jesus Christ? Yun. Si Pablo nga, before he met the apostles, ay 3 years siya sa, ilang, sa wilderness. So, nung siya ma-convert sa daan patungo Damasco, sa Acts chapter 8, hinanap niya sila Pedro, ang mga apostol. After 3 years muna siyang nag-aral. Dinala siya ng banal na espiritu sa ilang. Nag-aaral din muna siya. Nag-aral siya, kumbaga, yung alam niya mula sa Old Testament, kasi Pharisee siya eh. Alam niya Old Testament, law eh. Mosaic law eh. So pinag-aralan niya yung buhay ni Kristo. And through the Spirit, yung ministry ng Holy Spirit sa kanya, doon siya tinrain ng katuruang Kristiyano. Kaya nga siya, kita mo siya nakapag-systematize. Systematic theology si Pablo eh. Talagang makikita mo yung pagkakasunod-sunod. Binuo niya. Yes. Pero Pastor, kung isipin mo po, bilang isang Pariseo ay parang imposible na si Pablo talaga ay maniwala tungkol sa Panginoon. Kasi grabe yung kanya pong sa loob. Kaya nga si Pablo ang isang napakagandang halimbawa na kahit sino ka pa, kung ikaw talaga ay isisilang sa Espiritu, ay mababago ka. Hindi kaya kasing baguhin ng tao si Pablo, napakasigasig niya sa Judaismo. At talagang siya ay aral. At the dual citizenship pa. Kaya nga sabi po niya, Pastor, di ba? Walang, kung sa pagiging Hudyo, walang hihigit sa kanya kasi si Benjaminites, special na angkan sa Israel. Tapos siya ay aral kay Gamaliel. Si Gamaliel, during that time, yun yung pinaka-UP ngayon. Pinakamataas na antas ng edukasyon. Kasi during that time, ay discipleship talaga. One-on-one ang pagtuturo. Special learning. Synagogues, pero kung gusto mong mag-specialize ka sa theology, mag-aral ka sa isang eksperto sa kautusan. At yun si Gamaliel during that time. Tutor yan, tutor. One-on-one. At malaki ang bayad sa kay Gamaliel ng tatay niya. Pinag-aral siya ng tatay niya. He was fully supported by his family. At ang family ni Paul ay mayaman yan. Kasi sila yung gumagawa ng tolda talaga. Meron silang tent-making business. Kaya yun din ang ginawa ni Pablo na source of income. Kasi yun ang alam niyang business eh. So I do believe that while Paul was doing ministry, his parents or relatives still support him din. Kaya may puhunan siya eh. Meron siyang ginagawang mga tolda din. Saan kukuha ng raw materials? Sa kanila pa rin family. Nakakapag-support pa rin po siya. At siya pa nga nagsusupport sa ministry, hindi siya sinusuportahan. Nakulong na lang siya, kaya siya humingi ng tulong sa Filipos. No? Kasi yun yung kanyang itinayo talaga ng sarili niyang pagsisikap. No? Siya yung naging church planter doon. Love na love din siya ng mga taga-Filipos. Kasi nga, talagang sila'y bunga din ng ministry ni Pablo. Yung kasing iba is bunga ng ministry ng mga mananampalataya lang ng mga kumalat na mga Kristiyano. May naitanim silang mga maliliit na grupo na itayo na wala namang pastor. Yun yung binubuo niya, iniipon. Pero hindi pa ganap ang kanilang katuruan. At wala pang iglesia. Yun ang inano ni Pablo. Oo, yun ang nagiging churches. Yung dinadaanan niya, tapos may kaunting knowledge. May tanim na. May tanim niya po sila. Oo, although hindi pa alam, naganap. Parang sinistematize po ni Pablo. Yes, siya nagsystematize nung katuruang Kristiyano. Kaya po, ayun, sola scriptura. So marahil po nakatulong yung sagot na iyon. Basta huwag tayong makinig sa ang emphasis, all lang. Emphasis nyo lang. Makinig tayo doon sa epistles, ang emphasis ay yung tinuturo nila Pablo, yung yari na, ang gospel. Nang hindi kayo malito. Kasi pag ginawa yung doctrinal ang Old Testament, malilito ka talaga. Hindi naman para sa iyo yan lahat. Ang para sa atin dyan, yung history. Paano nabuo? Historical yan. But yung doctrine is for the Israelites kasi yan ay mga ceremonial laws. Diba? Wala pa dyan si Christ na bilang tao during although si Christ was already with God, existing with God because He is God. But He did not, He did not teach pa. Kaya wala pa yung katuruan niya. Paano mabubuo yung katuruan ng New Testament kung wala yung sa-summarize sila Paul? Especially Paul, kasi si Paul educated kasi lawyer din siya.
So, kailangan talaga ang magturo. Kita mo, kaya hindi pwede yung sabihin na basta tinawag ka ng Diyos, di ka mag-aaral. Hindi. Maging sila, ang mga apostol naman, tinuruan din kahit di nag-aaral na gaya ni Paul sa law school nila noon, kay Gamaliel, doon sa Pharisaic school. Yung mga apostol naman, aral din kay Jesus. Sino bang mas magaling na teacher sa lahat? Si Jesus. Biro mo, for 3 years halos, more than 3 years, tinuruan sila araw-araw. Tapos sasabihin nyo, hindi naman nag-aaral ang mga apostol. Ano yun? Ang pag-aaral nga noon, yung pagdidisipulo, yung pagsunod sa isang teacher, one-on-one. Or group teaching. So, sa totoo lang, kung kukumpara natin ang pinag-aralan ng mga apostol, sobra pa sa doctorate. Kasi ang units nila araw-araw Talagang 12 nakasama. hours, minsan nga 24 hours hanggang sa pagtulog kasama nila ang teacher nila. At Walang attendance na magaganong ka pa, walang tuition pa, di ba? Kasama mo pa teacher mo, paano hindi ka gagaling? tapos diretso application pa. Diretso application, grabe, oo. May kasamang on the job pa. Oh. Yun. Sa iba, dinadissect pa nila yung on the job, bukod pa yun. Opo. Mag-theology ka muna 4 years, tapos may 1 year ka na Kung saan. Doon talagang kung iisipin mo, doctorate 'yon kasi walang walang bakasyon. Araw kasama. Nasaksihan talaga nila yung Talagang quad mister. Hindi lang ko trimester. Quad mister. Di ba? Kasi walang pahinga 24/7. Oh. Kahit nga naliligo yung mga yan, nagtuturuan pa. Natutulog, bago matulog, walang pa ninyo ang sinabi ng ama. Ang sinulat lang kasi naman na yung mga importante. yes po. Mga dapat lang natin Oo. tandaan. Yung kailangan natin lang, hindi naman pwedeng isulat lahat, pati yung mga halakhaka nila, tawanan nila, biruan nila. O magdala kayo ng bato na kaya niyong dalahin, yan ang gagawing tinapay. Hindi sinabi ko anong gagawin. O, kumuha ng bato, yan ang magiging tinapay niyo. Sabi ni Judas, dapat pala malaki daling ko. Sunod na pagdala, ang laki. Mga ganon, di ba? May mga ganon yan Pero hindi na isusulat yun. Sunod, malaki ang dinala ni Judas. Sabi naman ng Panginoon daw. Sige, yung mga kwento nila ng mga pastor-pastor. Libaton nyo, kung gaano kalayo, yun ang magiging ari-arian nyo. Kaya hindi pwedeng yung lang ang itinuro lang ngayong Meron pa rin talaga na mga dyan, kasi for 3 years mahigit Kaya sabi ni John, kung isusulat ko lahat ng ginawa, hindi kakasya sa buong mundo Figuratively. Kasi nga, ang daming ginawa ng Panginoon na hindi naman kailangan pang isulat yun. Diba, yung sila'y ng isda, tapos nakahuli ng ganito, di ba? Kasi sama-sama sila araw-araw Siyempre kakain yun, alangan namang nagtuturo lang. Doon po sa 3 years na ministry ng Panginoon. Yes, yung mga yung mga ministerial aspect lang sinulat. Wala na yung mga personal aspect nila. Kaya sila naniniwala, walang kasalanan si Jesus kasi kasama nila Sabi ni Peter, hindi ko man lang nasumpungan ng kahit isang kasinungalingan. Pag nagsalita siya, nangyayari. Pag sinabi niya, gagawin niya. Nasaksihan talaga. Nasaksihan niya, oo. Kaya yung mga witness talaga po magpapatuloy. Sabi ni John sa John, di ba, sa John chapter 1, nakita namin ang kanyang kadakilaan. Biruin mo. We witness his greatness. At yung kaluwalhatian, Sabi yung kaluwalhatian na galing sa Ama. Imagine. Sila mismo nagpatunay. Tapos yun talaga ang ating pakikinggan, yung naka-witness. Hindi yung kung sino-sinong Apostol Joey Tevez na ngayon lang siya lumabas. Kinausap daw siya ni Jesus. Teka muna. Kakaiba naman ang sinabi sa iyo ng Jesus mo. Tapos sinabi ng mga apostol. Bakit ikaw ay nag-iimbento? Kagaya diyan, ang Diyos sinamon niya. Ba sino ka para maghamon sa Diyos? Si Rodney Howard. Rodney Howard Brown. Ito pala Rodney Howard Brown Diba? Dito sa atin po basta may mga apostle dito Si Carillo. Si Periol. Si Apostle Tevez. Marami po dyan sa Apostle Castellanos. Na pumupunta-punta rito. Yung head ng G12. Marami na ngayon. Marami na ngayon. Naglalabasan pati propeta. Pati mga tinatawag nilang may school of prophets na ngayon. po.
Pinag-aaralan na rin ang panguhula. Pinag-aaralan na ang ano. Hindi, oo. Okay, ituloy natin yung video na yun. May tanong pa ba? Wala na po. Wala na. Yun lang. Nakikita Pero ba dito? meron po pastor parang comment niya yan. Tingnan natin. Hindi naman nakikita rito kung ilang viewers. Nakikita rin po. Nakikita rin. Nakita rin ba bro? Kanina parang 11 yata. Ay, 7 ngayon. O yun, nakikita rin pala. No? Mm. So, meron din pala sa, sa Zoom. Okay, sino pa yung tanong? May nagtanong pa ata. Yan. Tanong lang po. Kay Zoe Karin. Meron po bang masamang tao sa new heaven and earth ayon sa Revelation chapter 22 verse 15? Wala na po. Kasi pag new heaven and new earth, nagunaw na ang old earth. Wala na. So, sa pagkakasunod, chronological order nung pangyayari sa end times, bago magkaroon ng new heaven and new earth, gugunawin muna ang old heaven and new earth, kaya nga new heaven new earth eh. Pero bago maganap yung paggunaw, magkakaroon muna ng Great White Throne Judgment. Kaya nga wala nang masamang tao sa new heaven and new earth. Kasi nga, sa Great White Throne Judgment, ihiwalay na ang lahat ng hindi sa Diyos at sa Diyos. At yung hindi sa Diyos, ang Diyos ay mag-create ng permanenteng lugar na para sa mga nahatulan. At ito yung dagat-dagatang apoy. Hindi na sila mapupunta sa inyo. Hindi na siya pupunta sa new heaven and new earth. Doon sa Millennial Kingdom, meron pa. Kasi hindi pa naman iyon Great White Throne Judgment, wala pa doon. Hindi pa naganap. Pero after na, pag sa New Heaven, New Earth na, yun na kasi yung final destination ng lahat lang ng Kristiyano na naging lahat lang ng taong naging mananampalataya o tunay na Kristiyano. At wala na rin doon kasamaan dahil sa New Heaven and New Earth ay glorified na ang ating kalikasan. Bago na rin yung mundo. Bago na rin heaven yon. Bago na yung kalawakan, hindi na ito. So, ibig sabihin mo pa, so perfect na. Perfect yon, perfect state na yan. Perfect state. That's a perfect state without any sin, any single sin existing or any bahid ng kasalanan. Wala na. Pwede ko may imagine na perfect state pero may kasalanan pa. Hindi pwede yon. Hindi magiging perfect pag may kahit isang kasalanan. Kahit isa lang kasalanan, hindi na perfect ang isang lugar. Okay. Sagot naman siguro. Sana nasagot yung iyong katanungan. Zoe, brother. Meron pa. Ayun, vision? Sa huling Puro vision. Okay. Sabi po ni PJ, sa huling inaniban ko na born again na puro vision, speaking in tongues, anointing Holy Spirit. Pero di nila nag-vision sa buhay ko na makakarating ako dito sa Israel. Mga PJ pala inaniban ko kasi di nila nakita vision mga karating. Yes, totoo. Maganda yung iyong findings, ang iyong conclusion. Kasi nga, kung sila ay nag-i-envision at nasa kanila ang Diyos, pa naman hindi nila papakita sa kanila, na ikaw pala ay makarating sa Israel. Di ipeke talaga. Hindi, wala na po talagang totoo pong vision ay ganyan. Wala pong totoong prophet, wala na. Mga propeta, yung prophet. Pakinabang lang po kaya nagpa-prophecy yan. Kasi gusto na magpasikat. Pag natupad ang isang sa 10 hula natupad yung isa, yung siyam hindi. Propeta siya kasi natupad isa. Paano yung siyam? It takes only one false prophecy to make a false prophet ayon sa scriptures. Di mali. At saka actually, binabato dapat yun false prophet. Oo, sa Old Testament, pag mali ang hula mo at di nagkatotoo, babatuhin ka na. Legal na ang pagpatay, biruin mo. Kaya nga po, Pastor, kung pagbabatayan yung Old Testament, yung mga propeta ngayon. Wala nang mabubuhay na ngayon. Si Sadok, wala na si Sadok. Patay na yun. Ituloy natin yung kung wala na. And then dyan tayo magtapos. Pakita lang natin yung video na yan. Gusto ko rin mapanood eh. Grabe. Actually, napanood ko po yung video niya din sa akin. Si Oral Roberts. Matagal na. Tagal lang. Grabe. Mert ez a Szentlélek, living on the inside of aki you. bennetek lakik. That's why he said, Ezért mondta ő, these signs shall follow them that ezek a believe. jelek követik azokat, akik hisznek. In my name, Az én you nevemben cast out devils. démonokat You'll üznek, speak with new tongues. új nyelven szólnak. Hallelujah. Halleluja. Hallelujah. Jesus!
Pati yung camera. Hindi natumba kasi hindi matutumba eh. Hindi natumba. Actually, may isa pa namang camera. Pero kung siya lang nagka-camera, hindi matumba yun. Nagkasa. Galing din showmanship niya, no? Showman din siya. Now, I want you Mata yung to picture nagkamera eh. something. Right? Szeretném, hogyha látnátok magatok előtt egy Let me dolgot. paint another picture for you. Szeretnénk egy másik képet is fölfesteni. Amen. Amen. Would you come here, please, brother? Kérlek, gyere ide, testvérem. All right, he's going to be Jesus. Most ő lesz Jézus. Come here. Si daw si Jesus. Turn around. Gyere ide, fordulj meg, Face that way. nézz arra. Jesus. Stand here. No. Álljál meg, Hindi pa nga eh. álljál, Stand. álljál. Tawan. Please, otherwise you're going to ruin the painting. Kérlek, különben elrontod a festményt. Ayan, magiging pastor yan. Mapili. Magyayabang na yan. Yan ang magiging source of authority niya. There's Jesus. Pagmamalita Natin niya. sa Ako, Jesus. pinili No, ako no, no, ng no, parting no, no, ko. no, stand. Ne, álljál. please. Ako mangingi. Kérlek, I need your álljál. help now. I Most need your help. segítsél I nekem. need your help. Kaya pala Just keep your robe on. Keep your robe on. Tartsd meg magadon a köntöst. Mukhang ano to eh. The robe keeps coming off. Tingin ko Okay. kasi Hindi ko kaya naputyog. siya pinuntahan. They're right there. Now, give me one of these. Még adjatok egyet. Jesus is on his way to Jairus' house. Jézus megy Jairus házához. The Bible says there's a great A multitude Biblia azt mondja, nagy sokaság thronging him. szorongatja, People are coming all az around him. emberek mindenünnen jönnek, They're bumping into him. és neki ütköznek. Amen. Amen. Now, from the side, from the back, És hátulról akkor jön, comes Parang madre yan. the little woman. egy hölgy, She's the little woman. ő az a hölgy, In my case, she's the big woman. az én esetemben nagy hölgy, When you have the perfect response in your head, but your fingers just May sense of horror din talaga. Kumikita ang ano sa atin Now, what you have to understand is, értsétek meg ebből, let me stand here so everybody can see me. közelebb jövök, hogy mindenki lássa. What you have to understand, Azt kéne megérteni, everybody, if you just sit down, just for a nyugodtan moment. üljetek le. What you have to understand Hát azt kell megértenetek, is that she was illegally in the public place. hogy illegálisan tartózkodott ez a hölgy nyilvános helyen, Anybody mert bárki under Jewish law a zsidó törvény alapján, with an issue of blood, aki vérfolyásos volt, if they were found in the public place, nyilvános helyen találták, they were to be taken out and akkor stoned. ki kellett vinni és megkövezni. But she was desperate. De nagyon kétségbe esett She volt had to már, get a miracle from mert God. szüksége volt, hogy And to csodát her tegyen it were didn't Isten, matter. és már nem Pwede na számított siguro. neki, They were Wala gonna nang stone kabuluhan her. hogy pinag-uusapan. megkövezik, She needed to have a miracle. mert csodára volt. demonstrate parang nag-ano siya dramatic. Magaling siya pala magdrama. So yan. Kaya yung mga magagaling magsalita, no, karaniwan, yun ang mga pinakikinggan ng mga nakikinig. Na masaya sila kasi na-entertain. Entertainers. So, na-enjoy nila talaga. Napapansin niyo, yung mga entertainers ay maraming pinagsasasabi na wala naman sa Bible kasi nga entertainment. Kasi the Bible is not entertainment eh. Kaya anong nangyayari? They go out of the Bible. Kasi you cannot entertain using the Bible because it is a spiritual book. It is not a comedic book. So that's why you go out of the scriptures if you want to entertain. So mas mabuti pa, pumunta ka sa showbiz. Mas bagay ka doon. Magpatawa siya. Magpatawa ka na lang, maging komedyante ka. Kaysa magturo ka ng Bible eh, di ba? Gagawin mo pang ang Bible, katatawanan. And that's a problem with most Christian churches today. They don't know what is yung talagang genuine teaching of the Bible. They don't have a sense of yung scrutiny ba?
Minsan nga walang common sense eh. Common sense Kahit common sense na lang sana paganahin mo, ba't ka naman maniniwala sa ganyan? hindi po gumagana yun sa kanila. Hindi nila pinapagana, Pastor. Gullible, no? Yes. Gullible people. Pastor, may may follow-up question si Zoe. Zoe. Sabi niya, yung sa Revelation 22 verse 15, sa New Heaven and Earth po ba yan? Yung sinabi mo kanina na sagot. Pwede mo basahin natin yung sarili. Sige, pakibasa mo. Revelations 22:15. Hayag chapter 22 verse 15. Yun. Saan sabi dito? Ano bro? Sabi diyan, subalit may iwan sa labas ng lungsod ang mga asal-aso, mga makukulam, mga makakiabid, mga mamamatay tao, ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at ang mga mahilig magsinungaling at mandaya. So, wala namang binabanggit dito na sila po ay nasa New Heaven eh. Kaya may iwan sila. Anong verse 15? Verse 15 po. 22 verse 15. May iiwan sa labas ng lungsod ang mga asal-aso. Ibig sabihin, wala talaga. Di ba sinasabi na meron na ibang tao doon? Ibig sabihin, wala talaga. Kasi magkakaroon na ng yung lugar para sa pagpaparusa eh. Talagang wala daw makakapasok sa city, sa New Heaven. Kaya nga sa labas sila, iiwan. Hindi naman ibig sabihin na nasa labas, may lugar sila sa labas na lunsod din. So that's beyond, that is not the point of the contention doon sa teaching na yon na hindi ang point doon ay may lunsod pa rin sa labas. Kundi wala lang makakapasok doon. Hindi sila makakapasok. Sometimes kasi we don't treat the words of the scriptures literally. Kailangan kunin mo ang buong context. Isinunog na nga eh. Pahayag 21 pa lang, di ba? Sabi nga ni Pedro, itong mundong ito ay gugunawin sa apoy. Nagunaw na nga eh. Paano mo magkaroon ng syudad sa labas? So, wala talaga. Wala talaga. Hindi naman dito itinuturo na mayroon pa ring mundo sa labas. Wala. Kundi ibig sabihin, maiiwan. Wala talaga. O walang makakapasok. Well, konsultahin natin yung Greek niyan. Hindi naman sinabing mayroong lugar pa rin sa labas. Kundi walang makakapasok. At yung lugar na kung meron pastor, ay yung lugar ng pagdurusa nila. Eternity, eternal punishment. Kaya nga. Kasi itong 22, ito yung last chapter na ng Revelation eh. So yun. Okay? So, siyempre, nasa labas ng New Heaven and New Earth yan eh. Ibig sabihin, nasa labas yung Heaven, New Earth. Di ba, New Heaven and New Earth ito eh. So, nasa labas sila, nasa impyerno. Dahil walang lugar eh. Naroon sila sa dagat-dagatang apoy. Kasi New Heaven and New Earth na nga eh. Paano pa magkakaroon pa ng ibang dimension doon? Sa New Heaven, sa loob ng New Heaven and New Earth. Napakalaki niyan. Kung may New Heaven, napakalaki yung New Heaven. Kung yung ngayong present heaven tong old heaven na ito, hindi pa nga matagpuan dyan yung yung boundary. Diba? So, talaga. Ganon din sa gagawing bagong langit. Wala ding boundary. So, nasa labas nitong New Heaven and New Earth yung mga yon. At wala nang iba kundi sa dagat-dagatang apoy. Naroon sila. Wala nang ibang makakapasok. Yun yung labas noon. Walang sinabi doon sa text na mayroon pang ibang mundo. Wala. Kundi hindi lang sila talaga. Wala nang kahit sino pa na makakapasok na makasalanan doon. Kaya wala nang kasalanan doon. So, yung pastor, yung sinabi namin kanina, yung sagot ni pastor kanina, yun din yun. Pumapatungkol din yun doon sa 22. Kasi yan na talaga yung New Heaven and New Earth. Yung context niya. Okay? Kung wala na siguro, paalam na tayo. So, okay. Kung meron kayo pong mga gustong talakayin namin na mga katuruan o grupo ng pananampalataya o church na gusto nyong aming
scrutinize kung totoo ba yung tinuturo nila o hindi. Inyo lang pong i-chat Opo. o i-comment. Mag-comment lang po kayo sa comment section. At siguro po, Pastor, kung kayo may mga confusion, nalalabuan kayo at nalilito kayo, parang pakiramdam nyo ay nadadaya kayo sa inyong pananampalataya, pwede kayong manood at patuloy na mag-subaybay dito sa ating The Narrow Gate Ministry at magkakaroon po tayo ng discernment talaga sa tamang katuruan pananampalataya. So, Sige po, magpapaalam na po kami at magandang gabi sa inyong lahat. Kami po ang The Narrow Gate and we are the Cultbusters. God bless you.